by your grace. I am in awe of your holiness. I'm surrounded by your love for me, all for me. How mighty is your hand that took me out of miry clay. I'm surrounded by your love for me, all for me. For your love is greater than life. It is more than what my mind can take. Oh, your grace, it is so vast, and I'm surrounded by you. I'm captured by your grace. I am in awe of your holiness. I'm surrounded by your love for me, all for me. How mighty is your hand that took me out of the miry clay. I'm surrounded by your love for me, all for me. For your love is greater than life. It is more than what my mind can take. For your grace, it is so vast, and I'm surrounded by you. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life.
Purihin ng Panginoon, good morning, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Happy Sunday po everyone. This is Pastor Paul of Amazing Hope Crossover Campus. At ano man po ang ating po mga nagdadaanan, binabagyo ka man ngayon o meron ka man matindi pinagdadaanan na problema, gusto kong sabihin sa iyo, kagaya ng lagi ko pong sinasabi, every single Sunday, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. And welcome po sa third installment ng ating July series entitled Sacred Space. Experiencing God Again and Again. Pinag-uusapan po natin for the past few weeks na kung saan ang desire po ng ating Panginoon ay makabalik po tayo doon sa tinatawag po nating sacred space natin sa Kanya. Dahil po, as you know, na nandun na po tayo sa fast-paced na mundong ito, sobrang busy sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, alam mo yun, sa pagninegosyo, and even sa mga schedules po natin sa ating pang-araw-araw na mga ginagawa, we need to have a sacred space. Mas mararanasan po natin ang ating Panginoon sa pang-araw-araw po nating buhay. And right now, napakaganda po ng pag-uusapan natin. But let me give you na isang data na kung saan galing po sa World Health Organization. According to WHO or World Health Organization, depression is a leading cause of disability. Naku, mabigat pong study yan. If you're going to see yung kanila pong article na yan, during depressive episode, ang isa daw pong tao ay nakakaranas ng depressive mood na kung saan feeling siyang malungkot o feeling niya irritable siya, feeling empty. At yung mga tao daw po na nade-depress, they may feel a loss of pleasure kung saan nawawalan po sila ng interes sa kanila pong mga daily activities. Ang depression can cause difficulties sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, including po sa performance sa work. Kung ikaw ay nag-aaral, yung performance mo sa school talagang declining, yung iyong social life, yung iyong negosyo, even yung performance mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong asawa, sa iyong mga relatives ay nagkakaroon po ng declining o humihirap po yung ating appetite o yung ating activity, nawawalan po ng excitement sa buhay. Alam niyo po ba sa US, nagkaroon po ng research and researchers estimates, according po sa article na ito, na meron pong 12 billion productive work days ang nawawala po every year dahil po sa depression at sa anxiety lamang po, depression and anxiety. At ito po ay nagkukos for about nearly 1 trillion US dollar yung nawawala po sa kanila, yung nalulos because of the people na kung saan under their company na dumadaan po sa depression. Ang depression po ay hindi po lang ito parang sadness o feeling down. Ito po ay serious mental health na dapat po mapag-usapan po natin. Hindi lamang po sa school, hindi lamang po sa office, kundi sa loob po ng simbahan. Ito pong serious mental condition na to na tinatawag na depression, nakakaapekto po ito sa kung paano mag-isip ang tao, kung paano makiramdam, yung kanyang feelings, yung kanyang behavior, at ito po ay makikita natin, mararamdaman natin sa pang-araw-araw po natin buhay, sa relationship, sa work, and even yung ating pong sense of identity and purpose. Now, clinically, pag-usapan natin ito, clinically, ang depression po ay isang mood disorder marked by persistent feeling, yung tuloy-tuloy pong sadness, yung tuloy-tuloy pong hopelessness, yung kawalan po ng pag-asa, at yung tuloy-tuloy po na emptiness or loss of interest doon sa mga bagay na once na ini-enjoy mo naman. Kung minsan ang depression daw po, sabi po ng studies, ay tumatagal for 2 weeks, pwedeng mas matagal pa, yung iba naman buwan, yung iba naman taon. Now, ano yung mga common symptoms ng depression? Now, pwedeng feeling sad, pwedeng feeling numb, yung parang ikaw ay manhid na, empty, tapos most of the day, ganun yung nararamdaman mo, wala kang interest na doon sa mga hobbies mo before o sa mga daily activities. Tapos yung biglang pagbabago ng oras ng pagtulog mo, yung changing habit o yung sleeping habit. Dati, ikaw ay hindi nakakatulog. Ngayon naman, nakakatulog ka pero sobrang haba at kapag kagising mo, pagod ka pa rin. Yung iba naman, dati nakakatulog na maayos, ngayon hindi na po sila nakakatulog. Tapos sobrang pagod, wala kang masyadong ginagawa pero feeling mo wala kang energy.
yung feeling mo wala kang worth sa bundong ito. Kung ikaw ay nag-aaral, wala kang kwentang anak, wala kang worth bilang asawa. Tapos, ang hirap makakonsentrate sa paggawa po ng mga decisions. May mga physical symptoms po ito, kagaya ng madalas sa pagsakit sa ulo at yung tiyan po natin, at napakadami pa pong iba. Now, ano naman po yung misconception pag depression? Ang misconception po pag depression ay it's not just being dramatic, hindi ito yung laging malungkot. Sa totoo lang, nakakakita ka nga ng mga taong pangiti-ngiti lang, patawa-tawa, sila pa nga yung mga pinakamasaya eh. Pero sila po pala ay depressed na. Yung iba naman, ang misconception nila pagka ikaw ay dumadaan sa depression, wala kang faith. Hindi po totoo yun. Pwedeng mataas ang iyong pananampalataya pero dumaan ka pa rin po sa tinatawag nating depression. At ano rin po ba ang sinasabi ng Bible patungkol dito? Even godly people like David, si Elijah, and even si Job went through deep emotional distress. Ano ang bottom line? Bakit ko po share itong article na ito at yung talakayin patungkol po sa depression? Because depression is real. Can you type that in the chat? Depression is real. But I have a good news for you today. Depende anong oras ka po nanonood ngayon. But hope is also real and God is also real. And God is near sa mga tao pong feeling down ngayon, depressed, o may matindi kang pinagdadaanan ng kalungkutan. Kaya po sa araw pong ito, depende anong oras ka po nakakapanood sa ating pong online streaming o online church ngayon or online service, samahan niyo po ako sa ating third installment titled na Finding God when feeling down. Finding God when feeling down. Paano ako makakaranas ng God's intervention kapag ako ay nalulunod na sa depression, sa anxiety, sa sobrang dami ng problemang bumabayo sa akin ngayon? Now, I want you to join with me sa Psalm 42, verse 5 and 6. I'm gonna read the text and then later on po, isi-share ko po sa inyo yung context po nito. Ano yung nangyayari sa text na babasahin natin? Sabi po ng verse 5, why are you depressed? By the way, I'm reading from NET, yung New English Translation. Sabi po ng verse 5, why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. Sabi po ng verse 6, I am depressed, so I will pray to you while in the region of the upper Jordan, from Hermon and from Mount Mizar. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Yung word po na depressed na ginamit po dyan sa New English Translation, ang ibig sabihin po niyan ay shakak, na ang ibig sabihin po sa Hebrew ay to sink or depress, yung lumubog ka, madown ka, tapos ikaw ay sobrang tindi ng kalungkutan na yung nararamdaman. Now, ang sumulat po nito, sino ang sumulat ng Psalm 42? Ang Psalm 42 po ay sinulat ng mga anak ni Korah. Kaya nga po, kung babasahin niyo yung Bible niyo, may nakalagay na title, Sons of Korah. Sila po, sino si Korah at yung kanyang mga anak? Ito pong Sons of Korah na ito, sila po ay mga Levites na kung saan sila po yung tagapamahala ng pagsamba. In short, sila yung praise and worship team. Sila po yung tagapamahala ng musika at pagsamba po sa templo. At ang awit na po ito ay parte po ng kanilang collection of worship songs. Psalm po yan eh. Doon po sa tabernacle o sa kanila pong templo. Bagamat hindi po pinangalanan kung sino sa mga anak ni Korah ang nagsasalita dito, malinaw po na ito po ay personal na kanyang pinagdadaanan o yung lament o panaghoy mula sa isang tao pong sumasamba sa Diyos, sa isang taong malapit sa Diyos, kaya lang kasalukuyan pong dumaadaan sa isang matinding discouragement at spiritual dryness. Now, what can we learn from this? Ikaw ba yung tipo ng Christian ngayon? Ikaw ba yung tipo ng tao ngayon na dumadaan ka sa matinding discouragement, sa matinding spiritual dryness, sa matinding depression? Ano po yung nangyayari sa panahon na ito? Sa panahon po ng pagsulat ng Psalm 42, ang nagsasalita po, literally malayo po siya. Literal ito malayo po siya sa Diyos physically and spiritually. Bakit physically? Ayon po sa verse 6, ito po yung Upper Jordan. Yung Upper Jordan sa Hermon at sa Mount Mizar, isa pong region po yan sa hilagang part ng Israel. So basically, ito Israel,
dito po sa north, sa bandang itaas po ng mapa ng Israel. So malayo po sila sa templo, lalong-lalo na sa mga Hudyo, mahalaga po sa kanila yung physical na attendance nila sa pagsamba sa Panginoon. Sapagkat ng Old Testament times, yung temple ng Diyos, yung tinuturing tahanan ng Diyos, kung saan nagre-reside o sa term ng ibang tao, nananahan po ang presensya ng ating Panginoon. So nalulungkot po siya. Ibig sabihin, dahil maaari pong dahil sa kaguluhan at gera na dumadaan po sa kanilang bansa, hindi po siya makabalik sa templo. Puno po sila ng punong-puno siya ng longing ng pangungulila sa presensya ng Diyos. At yung kanyang puso kaya depressed spiritually. Miss na miss niya po yung worship, yung fellowship, at saka yung presensya ng ating Panginoon. Pero pakinggan niyo po itong maigi mga kapatid. Kahit discouraged siya, hindi siya nawala ng pananampalataya. Kaya nga kinausap niya yung kanyang sarili. Na ipinapakita nito, Pastor Paul, what can we learn from this? Ito pong psalm na to, ito pong awit na to, ipinapakita lamang po yung realidad na nangyayari po sa ating emosyon at sa ating spiritual life. Na dumadating po sa punto ng buhay natin kung minsan hindi po talaga tayo okay. Maybe ngayon habang ikaw ay nanonood, hindi ka naman talaga okay. Habang ikaw nakikinig, baka nga meron ka pinagdadaanan kayong mag-asawa, meron ka pinagdadaanan sa iyong finances. Kapatid, gusto ko pong sabihin sa iyo na minsan po talaga dumarating po tayo sa panahon na kung saan parang napapalayo tayo sa ating Panginoon. Parang ang hirap manalangin, ang hirap pumunta sa church, yung parang walang sagot si Lord sa mga panalangin natin. Now, the million-dollar question na mabilis po nating sasagutin sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras ka po nakakanood. How can we experience God's intervention when we feel like drowning? Saan ka nalulunod na problema ngayon? At ano yung solusyon na itinuturo po ng scripture na ating pong binasa para po maranasan natin ang ating Panginoon? If you are ready, type that in the chat, I am ready. Verse 5. Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God. How can we experience God's intervention when we feel like drowning? Number 1, wait for God. Come on, i-type nyo nga po sa comment section, wait for God. Ito pong salitang wait, napakaganda po nito. If you're going to study the word wait, no, sa Hebrew word niya, ang ibig sabihin po niyan ay ya'al. Na ang ibig sabihin po ay to wait. Listen to this very carefully. You need to catch this. This is very crucial. To wait, to hope, to expect, to stay, and to trust. So, nung kinausap ng psalmist yung kanyang sarili, sinasabi niya, bakit ka ba depressed? Ba't ka ba nalulungkot? Bakit ka ba upset? Ang sinasabi niyang wait, hindi lang ito yung passive na pag-aantay, na antayin mo lang si Lord, nakatunganga ka lang. Ang ibig sabihin niya, umasa ka sa Diyos, manatili ka sa Diyos, at magtiwala ka sa Diyos. What does wait for God means? Una, wait for God expectantly. Ulitin ko po, wait for God expectantly. Hindi po ito yung pag-aantay na passive. Hindi ito yung nag-aantay ka, may problema kang pinagdadaanan tapos wala ka namang ginagawa. Ang tunay po na paghihintay, ang tunay na pag-asa, yung umaasa ka sa Diyos, yung tunay na pagtitiwala, yung tunay na pananatili sa ating Panginoon, hindi po yung wala kang ginagawa, kundi nananampalataya ka at kumikilos ka pa rin kahit na anong pinagdadaanan mo. Even if nothing is changing yet. Pero yung kanya pong paniniwala, alam ko na kumikilos si Lord sa aking buhay. Kaya nga 'di ba sabi niya, wait for God. Listen to this very carefully. Ito pong wait for God. Come on, type nyo nga po sa comment section, wait for God. It is not a suggestion. It is a command. Kaya sabi niya, kaluluwa, inuutosan niya, mag-antay ka sa Diyos, magtiwala ka, huwag kang aalis. Why? Kasi marami po sa atin kapag dumadaan po tayo sa depression o sa matindi pong pagiging down sa buhay, sa matinding problema na ating pong pinagdadaanan, ang ginagawa po natin, imbis na manatili kay Lord, umaalis. Imbis na magtiwala kay Lord, sa iba nagtitiwala. Imbis na umasa sa Diyos, sa iba umaasa. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng problema sa pera, may mga araw na kapos po talaga tayo, wala tayong pambayad ng kuryente, wala tayong pambayad ng ating inuupahan, pero kausapin po natin yung ating kaluluwa. Sabihin mo, kaluluwa, mag-intay ka. Take a deep breath. The Lord will provide. Can you type that in the chat? The Lord will provide. Gusto ka i-encourage ng ating Panginoon na umasa ka sa Kanya, manatili ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya. Iba sa atin siguro, tahitahimik lang, pangiti-ngiti lang, nanonood ngayon, natatawa ka pa habang nagjo-joke si pastor. Pero sa loob mo, pagod na pagod ka na. Yung bang wala
wala ka ng gana sa pag-aaral, wala ka ng gana sa pagtatrabaho, minsan nga wala ka ng gana mag-devotion o makinig ng salita ng Diyos eh. Pero kausapin mo ang iyong kaluluwa. Kaluluwa ko, kahit mabigat, mananampalataya pa rin ako. Yung iba naman sa atin may binagdadaan ng karamdaman ngayon, magtiwala ka pa rin. Yung iba naman sa atin, we are praying for breakthrough, nag-aantay tayo ng breakthrough sa ating mga negosyo, sa ating po mga hanap buhay, nag-aantay tayo ng approval ng bangko, nag-aantay tayo ng confirmation ng in-apply natin trabaho, kung tinanggap tayo o hindi. Listen to this, every time that you feel discouraged, gawin niyo po yung ginawa po ng psalmist. Sabi niya, kaluluwa ko, mag-antay ka, umasa ka, manatili ka sa Diyos. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na ang ating hope sa ating pong Panginoon, nagfu-fuel po yan ng strength. If you are weak right now, you hope in the Lord. Wait for the Lord. Kung gusto mong makaranas ng milagro, hope births miracles. At ang hope po, nagbibigay po yan ng kalakasan, ng courage, ng katapangan para tayo po ay lalong lumapit to pray again, to try again, and to believe again. Kaya may pag-asa ka kapatid. Kapag may pag-asa ka sa ating Panginoon, meron ka panibagong lakas. At ang Diyos po natin ay kumikilos sa mga taong umaasa na merong gagawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, you can lose your job. You can lose your money. You can even lose relationships. You can even lose people in your life. But if you still have hope, maniwala ka. Hope in what? Hope in whom? Hope in God. You're not finished yet. Don't let the enemy steal your hope. Pangalawa po, wait for God enduringly. Endure. Pakitype mo nga sa comment section, endure. Yung psalmist po, ito pong sumulat, yung sons of Korah, makikita po natin halatang halo-halo yung emosyon niya eh. Parang internally, nag-i-struggle po talaga siya eh. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Imagine mo, hindi ka makasamba kay Lord physically and spiritually discouraged ka. Pero sinabihan niya yung kaluluwa niya, teka lang, kumapit ka sa Diyos, huwag kang susuko. Hope in the Lord. Wait for the Lord. It means kinakailangan po nating magtiis. Why? Kinakailangan po natin ng patience. Come on, i-type nyo nga po sa comment section, patience. Marami pong tao ang nag-fail sa kanilang spiritual life, sa kanilang mga pinaggagawa sa buhay, not by lack of intelligence. Hindi dahil wala silang alam. Hindi dahil sa wala silang pera. Many people fail in life not by lack of intelligence, but by lack of patience. May mga estudyante po, sumusuko agad sa pag-aaral. Actually, hindi naman siya walang alam eh. Meron eh. Kaya lang, kapag dumaan ng matinding pagsubok, ang daming requirements, sinusuko na agad yung kanyang pangarap at kinabukasan. Inaano niya, ginugulo niya lang buhay niya, nagbibisyo na lang. Alam mo, hindi naman talaga sa walang alam eh. May utak siya. Wala lang tiyaga at patience. Yung iba naman sa atin, mapopromote na, nag-resign pa. Maganda naman yung mga benefits sa kumpanya. Pero dahil dumaan sa matinding pagsubok, hindi makapaghintay, hindi naman siya, walang alam, matalino, magaling, kaya lang kulang sa paghihintay, sa patience. Iba naman sa atin, magkasintahan, or perhaps yung mga mag-aasawa, may mga couples po, may mga mag-asawa na okay naman eh. Pero dahil sa konting misunderstanding, ayoko na, give up na natin ito, isusuko na tayo, isasoli na kita sa nanay mo. Hindi dahil sa hindi sila compatible. Nawalan lang talaga sila ng patience. Without even knowing that growth takes time. Hindi katalinuhan po ang issue. Hindi po yung magkaka-conflict ba o hindi ang issue. Ang issue po, kinakailangan po natin ng mas mahaba pang pangunawa at pasensya. Ganun din po sa ating spiritual growth. Minsan may mga gusto natin, lumalim yung pananampalataya natin. Gusto mong mag-grow. Di ba, nagpipray, Lord, gusto ko pong mag-grow. Tapos pag dumadaan sa matinding problema, aayaw. Panginoon, gusto ko pong mas lumalim sa'yo. Tapos nung pinapadaan ni Lord sa matinding karamdaman, sa matinding financial difficulties, sa matinding mga struggle sa relationship, umaayaw. Hindi na sagot yung panalangin, ayaw na. Nakalimutan na nila that spiritual growth takes time. Minsan hindi kakulangan yung desire, nagde-desire ka naman talaga ng growth eh.
kulang ka sa pasensya, kulang ka sa endurance, kulang ka sa pagtitiis. Ano ang bottom line dito mga minamahal kapatid? Success doesn't always belong to the smartest, but to the most patient. Alam niyo po, ang hirap pasukuin ng isang taong hindi sumusuko. It's very hard to beat the person who won't give up. Kaya, pwede bang i-type mo sa comment section, hindi susuko? Come on, type that in the chat. Ano man ang pinagdadaanan mo, hindi ko isusuko yung aking relationship kay Lord. Hindi ako mag-give up sa pagsunod sa Kanya. Mananatili akong tapat sa ating Panginoong Jesus up to the very last breath of my life. Come on, palawakan po natin ang ating Panginoon. For the last time, sa point number 1, i-type mo, do not give up. Pangalawa po, sabi po ng verse 5 sa New English Translation, why are you depressed of my soul? Why are you upset? Wait for God. For I will give thanks to my God. I will again give thanks to my God for His saving intervention. Yung una po, napakaganda po ng point natin kanina, wait for God. Pangalawa po, praise God. Come on, type that in the chat. Praise God. Purihin ang Panginoon. Simple lang. Simpleng phrase. Praise God. Alam niyo po, perhaps, no, one of the most fascinating part po ng Psalm 42 ay yung kanyang ending. Kamangha-mangha, nakakahanga, nakaka-encourage, no? Yung psalmist po, dineclare niya na even though hindi niya maunawaan, even though feeling niya rejected siya, feeling niya oppressed siya, he will, listen to this very carefully, he will continue to praise God. Kapatid, ano pwede nating matutunan dito? Maaring hindi mo nauunawaan yung nangyayari sa family problem mo ngayon. Maaring hindi mo nauunawaan yung nangyayari sa iyong kalusugan. Maaring hindi mo nauunawaan yung nangyayari sa iyong personal life, sa problema nyo sa pamilya, problema nyo mag-asawa, feeling mo rejected ka, feeling mo oppressed ka. But let me tell you this, continue to praise God. The question is, paano ba natin pupurihin ng Panginoon? Number 1, praise God continuously. Pwede bang i-type natin sa comment section, tuloy-tuloy lang. Yan. Praise God continuously. Sabi po ng verse 5, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. Napaka-importante po nito kasi madalas, gusto po natin magpuri sa Panginoon kapag ka-okay na ang lahat. Alam mo, brother, alam mo, sister, alam mo, pastor, pagka talagang sinagot ako ng niligawan ko, magpupuri ako sa Panginoon. Paano pag hindi ka sinagot? Alam mo, pastor, kapag gumaling ako, magpipraise God talaga ako. Paano kapag hindi ka pa gumaling? Alam mo, pastor, kapag natanggap ako sa trabaho, magpipraise God ako. Paano pag hindi ka natanggap? Alam mo, pastor, kapag nagkaroon ako ng sasakyan, magpipraise God ako. Paano pag hindi ka nagkaroon ng sasakyan? Alam mo, pastor, magpipraise God ako pag nagbago yung asawa ko. Paano pag hindi pa nagbabago ngayon? You see? Marami sa atin, magpupuri tayo kapag nasagot na ni Lord yung ating panalangin, kapag breakthrough na. Pero pakinggan niyo po ito mga minamahal kong kapatid, ang tunay na mananampalataya ay marunong magpuri sa ating Panginoon kahit wala pang sagot. Why? Listen to this very carefully because we need to praise God. Praise is not just a response. Pakinggan niyo po itong mabuti. Bakit ko sinabi ito na dapat magpuri ka kay Lord, may nangyayari man o wala, sinagot man yung panalangin mo, hindi, nakuha mo man o hindi yung hinihiling mo kay Lord, magpuri ka pa rin sa ating Panginoon. Why? Listen to this. Praise is not just a response sa mga answered prayers. It is also a declaration of trust. Ano ibig sabihin yan? Magpupuri ako kay Lord, hindi lang yan response dahil may nangyayari na. Kahit wala pang nangyayari, kasi ang praise ay declaration ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Sa mga estudyante, hindi mo pa na-achieve ang mga pangarap mo pero nagpupuri ka kay Lord. Marami mga balakid, marami mga hadlang para makagraduate ka o maging magpaka-Christian ka sa loob ng classroom mo. Kahit gaano karami mga requirements, hindi ko man nakikita pa ang diploma, magpupuri ako sa ating Panginoon. Sa mga empleyado na nagrarant, ano ba naman yan? Ang hirap, bla 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 bla. Abay, mag-praise ka kay Lord. Bakit hindi lahat may trabaho? Yung iba naman sa atin, ano ba naman yun? Nakakaingit naman yung nakita ko sa social media. Alam mo yun, ang ganda ng minded nila, ang sweet-sweet nila, ang cheesy, ang lagkit ng tinginan nila. Ako, hanggang ngayon, Lord, single pa rin. Parang hindi, wala ako sa priority lane, Lord.
Imbes na magpuri ka ngayon, magpasalamat ka na single ka, ang dami nga dyan hindi single pero nasasaktan. Ang dami nga dyan hindi single pero ang gulo-gulo ng buhay. I'm not saying na masama na magkaroon ng girlfriend o boyfriend o magkaroon ng asawa, but the thing is, habang hindi ka pa binibigyan ni Lord ng lifetime partner mo, at least may freedom ka sa time mo as a single. Kung minsan hindi natin nakikita yung mga bagay na binibless ng palatahin ni Lord during our tough times, during our pagiging single. Opportunity ang pagiging single para lalo kang matuto, para lalo kang maging ready kapag ka ibinigay na ni Lord ang para sa'yo. Sa taong may mga pinagdadaanan po ngayon, lalong-lalo na sa sakit o yung mga matitinding pagsubok sa pamilya, bakit ako, alam mo yun, yung magpapasalamat ako kay Lord kapag ka gumaling na. Pero bakit yung iba naman may cancer, nagpapasalamat pa rin kay Lord? Yung iba naputulan ng paa, pero sabi nila, great is thy faithfulness. Praise God pa rin. Bakit? Kasi hindi po sila nakatingin sa sitwasyon nila. Nakatingin po sila sa katapatan ng Panginoon that regardless ano man ang kanilang pinagdadaanan, may cancer man ako, wala, na-aksidente man ako, hindi, purihin ng Panginoon. I praise God kasi ang pagpupuri ko sa Panginoon, hindi po nakabase sa nararamdaman ko o sirkumstansya ko. Ang pagpupuri ko sa Panginoon ay nakabase kung sino siya at ano yung mga ginawa niya at gagawin pa sa aking buhay. Kaya ano pwede pa natin matutunan dito mga minamahal kong kapatid? Hindi po laging madali magpuri. Pero kapag ka ito yung unang response mo, tanungin kita, what is your first response kapag ka may pinagdadaanan kang problema? What is your first response kapag ka depressed ka? What is your first response kapag down ka, kapag tila baga parang nalulunod ka na sa problema? Ano unang response mo? Is praising God your first response or last option? Alam mo, kapag ka ang first response mo ay magpuri sa ating Panginoon, napapansin mo nag-iiba yung atmosphere ng puso mo. Hindi dahil wala na yung problema, hindi dahil wala na yung sakit, hindi dahil wala na yung mabigat na sirkumstansya, pero alam mo ba kapag kainuna mo yung praising, Lord, may pinagdadaanan ako sa pamilya ko, yung nanay ko may sakit, Lord, may pinagdadaanan yung tatay ko. Pero kapag kainuna mo yung pagpupuri sa Panginoon, siya yung first option mo, hindi last resort. Pakinggan mo itong maigi. Nagkakaroon ka ng strength galing sa ating Panginoon. Nagkakaroon ka ng clarity. Nagkakaroon ka pa ng kapayapaan kahit wala pang sagot si Lord. Pwede po bang palakpakan natin ng ating Panginoon? Praise God. Pangalawa po, praise God confidently. Confident ka ba sa pagpupuri sa ating Panginoon? Sabi ng Bible, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. Yung writer po ng Psalm na ito, although he is sad, he is upset, he is depressed, he will trust God to help him. Siya po ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon dahil alam niya natutulungan siya ng ating Panginoon. Alam niya po, hindi lamang bilang mga mananampalataya, hindi lamang po tayo dapat magpupuri continuously. Dapat magpuri din po tayo confidently. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section, confidently? Ano ibig sabihin nito? Ang pagpipraise po natin, hindi yung napipilitan ka lang o parang alanganin ka sa pagpupuri sa Panginoon. Dapat buo yung pananalig mo dahil, pakinggan nyo maigi, sabi ng Bible, for I will again. Ang salitang I will again, declaration po yan na, pakinggan nyo po itong maigi. Ginawa niya noon, gagawin niya ulit ngayon. Nagawa ni Lord noon, kaya niya rin gawin, kaya ulit gawin ni Lord. Ibig sabihin, nagpupuri siya, hindi yung nagbabaka sakali na baka gawin ni Lord. Hindi. Sigurado siya na gagawin ni Lord. Bakit? Kasi ang character ni Lord, He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung ikaw ay bumagsak, kaya kang ibangon ulit ng ating Panginoon. Ikaw ay nagkasakit, kaya kang pagalingin ulit ng ating Panginoon. Ikaw ay financially down, kaya kang supplyan ng ating Panginoon. Nawalan ka ng trabaho, kaya kang bigyan ng job opportunities ng ating Panginoon. Napalayo ka sa Diyos, kaya ka ulit i-restore ng ating Panginoon. Kaya kapatid, ang totoo pong nagpupuri ay hindi lang patungkol po sa nararamdaman natin. Kung minsan hindi accurate eh. Minsan down talaga tayo emotionally. Kundi sa katiyakan na tapat po ang ating Panginoon. Nagpuri po itong psalmist, hindi sana naman mangyari, hindi, sigurado. Why? Kung nagawa ni Lord noon, kaya niya rin po ngayon. We praise God confidently at i-declare po natin
Yes, Lord, hindi ko pa po nakikita kung ano yung ipinapanalangin ko at hindi ko pa po nakikita kung ano yung plano nyo. Pero naniniwala ako at nagpapasalamat ako sa iyo, Lord, kasi alam ko that you are sovereign and in control. And alam ko, Lord, kung ano man ang kalooban mong mangyari sa buhay ko, it will bring glory to you and it will do good to me. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Praise be to God. Pangatlo and lastly, sabi po ng verse 6. Hayaan niyo pong basahin ko po siya sa NASB. Sabi po ng verse 6, my soul is in despair within me. Tignan nyo pakinggan nyo maigi. Sabi ng verse 6, therefore, I remember you. Sinasabi niya, down ako, depressed ako. Therefore, may gagawin ako. I remember you from the land of Jordan. Sabi ko po kanina, malayo ito. Physically and spiritually, malayo siya sa Diyos. From the land of the Jordan and the peaks of Hermon, from Mount. Point number 3, paano ko mararanasan ng intervention ni Lord kahit na yung situation ko ay drowning, nakakalunod, nakaka-down, nakaka-discourage, nakaka-depress. Point number 3, remember God. Come on, type that in the chat. Remember God. Bakit ko po inilagay po itong puntos na to? Kasi kailangan muna na malinaw sa'yo na kinakailangan mo talaga ng tulong ni Lord. Isa sa mga pinakamahirap, ay hindi pala isa, ang pinakamahirap tulungan na tao, yung taong ayaw magpatulong. Yung akala niya, kaya ko. Yung akala niya, di ko kailangan ng tulong, okay ako. Kaya marami pong hindi nakakabalik kay Lord, kaya marami pong mga hindi natutulungan ng Diyos, hindi dahil sa hindi makapangyarihan ng Diyos. Kaya lang, they've let their pride, their ego, na kung saan para hindi sila tulungan ni Lord. Bakit? Sabi po ng Bible, God opposes the proud but gives grace to the humble. Yan ang nga ang pinakaayaw ni Lord, yung pride. Kasi yan yung unang dahilan kung bakit po nakapasok ang kasalanan sa mundo. It's pride. Kaya ang pride po, hindi lang yan pinagdiriwang monthly, daily yan na mga taong malayo sa Diyos at ayaw humingi at tumanggap ng tulong mula sa Diyos. Pero yung mga tao po na malinaw sa kanila, kailangan ko ang Diyos. I remember, may nag-share sa akin ito. I remember, nakapakinig na ako nito. I remember, may ginawa na si Lord. Kaya po, ano pwede natin matutunan dito? First, I want you to realize, you need to be honest that you need God. Be honest that you need God. Para maranasan mo si God sa buhay mo, magkaroon ka ng sacred space sa life mo, you need to be honest with God. Be honest that you need God. Sabihin mo sa comment section, type mo dyan, you need God. Come on, type nyo, you need God. Pangalawa, i-type nyo sa comment section kung nakikinig pa kayo, be honest. Tanungin kita ngayon habang tina-type mo, do you lie to yourself? Nagsisinungaling ka ba sa sarili mo? Yung iba sasabihin nila, Pastor, konti lang. Nagsisinungaling ka ba sa sarili mo? Ako, Pastor, talagang madalas nagsisinungaling ako sa sarili ko. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, ano man ang sagot mo, you are not alone. Kasi dumating po tayo sa buhay natin na in denial tayo. Minsan, ang pinakamahirap gawin, pakinggan maigi, ang pinakamahirap gawin ng isang tao ay aminin ng totoo sa kanyang sarili. Why? Kasi in denial po tayo lagi. Why? Bakit? Lalo na kapag mahina ka, o pagod ka, o yung nalulumbay ka. Pero po ang unang hakbang, pakinggan niyo po itong maigi, ang unang hakbang para ikaw ay gumaling, ikaw ay magbago at maranasan mo ang Panginoon sa buhay mo, ay ang pagiging honest. Come on, I want you to type that in the chat, honest. Estudyante ka ngayon, o yung mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, yung lagi ka nagpapanggap, kung ikaw ay estudyante, o ikaw ay kabataan, o kahit di ka nga kabataan yung ordinaryong manggagawa, kung ikaw ay ordinaryong tao, nagpapanggap ka na okay ka, kamusta ka? O, di ba? Anong sagot? Okay lang. Okay lang. Yung iba sa atin, lagi siyang nakingiti, pero gabi-gabi, maniwala ka, umiiyak na yan. Pagod na sa buhay, pressured sa trabaho, pressured sa pag-aaral. Kaya pag tinanong mo, okay lang, pero deep inside, he or she is lost. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, kung yan yung nararamdaman mong pastor, pasok na pasok sa banga yung sinabi mo, saktong-sakto sa akin. Nakasmile ako, nakakasagot ako na okay lang, but I am lost, I am helpless, I am empty. Alam mo kapatid, gusto mo magsimula ang breakthrough at pagbabago sa buhay mo, aminin mo kay Lord. Lord, hindi ko na kaya kung ikaw yung tinutukoy niyan. Pwede ba mag-type ka nga sa comment section? Kung ikaw lang naman, kung hindi, okay lang. Pero kung inaamin mo sa sarili mo, kailangan mo ng Diyos, kailangan kita, Lord. Sabi mo, hindi ko na kaya, kailangan kita.
Alam mo, doon ka mag-uumpisang tumanggap ng lakas at breakthrough sa buhay mo. Yung iba naman sa atin, sikat na sikat sa social media, maraming taong galing sa career, ang daming followers, pero kapag mag-isa na lang, wala nang peace yan. Alam mo, saan niya kinukuha? Sa alak, sa drugs, sa pambababae, sa panlalalaki. Lagi kang busy sa trabaho, pero ang soul, ang kaluluwa niya, kaya iba sa atin, yung mga Christian, nagpapapray, Pastor, pag-pray mo naman ako na magka-work ako. O sige, pinag-pray kita, no, nagka-work na. Pastor, pasensya na, di ako makakati ng live group. Bakit? May work eh. Pastor, pasensya na, di ako makakati ng Sunday service. Bakit? May work eh. Sabi ko, teka lang, nagkamali yata ako ng prayer. Ay, hindi. Na-realize ko tama yung prayer ko. Ang mali yung response ng tao. Ibig sabihin, grinab niya yung isang trabaho na kung saan sasagasaan yung kanyang time sa pananambahan. Minsan, iba po sa atin, sobrang busy natin sa pag-aaral sa school, sa negosyo. But our souls are already dry and empty. Listen to this very carefully. No amount of success can heal an exhausted and wounded soul. Kahit na gaano ka ka-successful sa trabaho, sa pag-aaral, sa buhay, sa negosyo, sa family life mo, kung exhausted, pagod na, depressed na, sugatan ng iyong kaluluwa, kailangan natin maging totoo kay Lord. Sabihin natin, Lord, I need you more than applause. Mas kinakailangan kita, I need you more than money. I need you more than my girlfriend. I need you more than my spouse. I need you more than my siblings. I need you more than my business. I need you more than my studies. I need you more than anything else. Kailangan mo ang Panginoon. Kaya kung ikaw naman ay magulang ngayon, pagod na pagod ka na, yung walang aayaw, tuloy-tuloy lang. Sa harapan ng pamilya mo, strong ka, pero kapag ka mag-isa ka na lang, natutulala ka na, umiiyak ka sa CR, yung iba naman, mga anak, dyan lang kayo, maliligo lang ako sa ulan. Bakit na? Secret, pero sa loob-loob ng nanay para walang makakita na umiiyak ako. Mga magulang, kung wala po kayo mapaghingahan at wala po kayo mapagsabihan na nanghihina ka na, you are not meant to carry it all alone. Umaming ka sa harapan ng ating Panginoon. Find people. Kaya sinasabi ko po, mag-join kayo ng life group. Para ano? Para pagpagod ka na, makakahinga ka una kay Lord, pangalawa doon sa mga taong makaka-relate sa pinagdadaanan mo. Yung iba naman sa atin, sobrang active sa church. May life group, nag-church, pero feeling empty na pala. Active sa church, nag-volunteer, laging present. Pero yung iba sa atin, nagiging routine na lang yung pag-serve sa church, nagiging routine na lang yung pagdi-devotion. Bakit? Kasi naging religion na lang sa atin ito. Hindi niya masabi yung kanyang tunay na nararamdaman, malayo na ako kay Lord. Pastor, possible ba yun? Pwede. Pwedeng nag-church ka, pero malayo ka sa Diyos. Lord, gusto ko po ulit maramdaman ka. Yan ang dapat panalangin mo yun. Lord, tulungan niyo po ako. Alam niyo po, alam ko pong mahirap ang katotohanan, but you know what? The hardest truth, the hardest form of truth is being honest with yourself. Maging totoo ka sa sarili mo, pero kapag ikaw ay naging totoo sa sarili mo, gusto ko sabihin sa'yo, ito yung first step para ikaw ay tunay na makalaya sa mga anuman ang umaalipin sa'yo ngayon. God doesn't reject the broken. He restores the honest. Alam niyo po, napaka-importante pong malaman natin na napaka-delikado rin pala ng ating puso. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Kaya po napaka-importante na ayusin at itama po natin. Lord, itama niyo po ang puso ko. Napaka-prideful ko na po pala. Listen to this. When we are honest with ourselves, we can make better decisions. Kaya kung gusto mo makagawa ng mga maayos na decisions sa buhay mo, be honest with yourself first and foremost. Kasi hanggat hindi ka honest sa sarili mo, hindi ka magiging honest sa Diyos. Ang mga tao naging honest sa Diyos, naging honest muna sila sa sarili nila na kinakailangan ko ng Diyos at kinakailangan ko ng tulong. Pangalawa, una, be honest. Pangalawa, be hungry for God. Come on, type that in the chat. Hungry. Sino po dito gutom na physically? Pero when was the last time inamin mo na gutom ako kay Lord? Gutom ako sa presensya ng Diyos, gutom ako sa salita ng Diyos, gutom ako kay God. Sabi ng Bible, listen to this, sabi ng verse 6, I am depressed, so I will pray to you while. Sabi niya, depressed ako, down na ako. Mentally struggling ako. Meron akong pinagdadaanan mentally, spiritually, and physically perhaps.
Pero ang sabi niya, so I will pray to you. Kaya down ako, kaya mananalangin ako. Bakit? Sabi ko nga kanina, yung context po nito, dahil nga malayo po siya sa Jerusalem, sa kung saan lugar ng pagsamba sa ating Panginoon. Yung iba po sa atin, pakinggan niyo po itong maigi, crucial po yung action mo after na acceptance. Inamin mo nga na depressed ka. Ayan na. I am depressed. I am down. May problema ako. So I will. Ang Bible sabi, I will pray. Iba sa atin, I am depressed, kaya magjojowa ako. I am depressed, iniwan ako ng girlfriend ko, di manloloko ako, hindi pala bibili. Manliligaw ako ng kung sino-sino. Imagine mo, inamin nga na nasasaktan, pero mali yung response. Acceptance is good. But importante rin po yung response natin the moment na i-accept natin. Depressed ka na nga ngayon, malayo ka na kay Lord, gaganti ka pa sa kapwa mo, sinaktan ka na, sasaktan ko rin siya. Yan tayo, aray ko. You see, iba sa atin, I am depressed, I am down. Magtatago ko, lalayo ko sa Lord, di ako makikipag-usap kay pastor, di ako ate ng church. Hindi yun yung tamang response. I am depressed, down ako, may problema ako, susuko na ako. Kapatid, hindi tama yun. Tama yung tanggapin mo na depressed ka, down ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka financially, may pinagdadaanan kayong pamilya. Pero siguraduhin mo, tama yung response mo. Yung resolution mo. Tama yun, may realization ka, may pinagdadaanan ka. But yung realization o yung response mo, doon sa na-realize mo, importante po yan. Tanungin kita ngayon, saan kagutom? Yan na. Let me just read with you a quote from A Hunger for God na libro po ni isa sa mga hinahangaan ko pong theologian and pastor by the name of John Piper. Sabi po ni John Piper, kinuha ko yung keynote and I quote, sabi niya, our appetites dictate the direction of our lives. Yan na. Whether it be the cravings of our stomachs, alam mo, parang nagki-crave ako sa chicken. Ayan, saan ka pupunta? Kung saan ang cravings mo, kung saan ang appetite mo, doon ka pupunta. Alam mo, nagki-crave ako sa sweets. Di pupunta ka sa mga desserts. Alam mo, nag-crave ako sa coffee shop. Saan mo matatagpuan yung tao? Sa coffee shop. Kapag ka nagki-crave ang iyong katawan ng lust, saan ka pupunta? Pornographic sites, papatol sa hindi mo asawa. You see? Sabi ng Bible, whether it be the cravings of our stomachs, the passionate desire for possessions. Kaya pansinin niyo, iba nagpapatayan sa pera at possession. Kasi yun yung desire nila eh. Or power, or the longings of our spirits for God. But for the Christian, pakitype nga po sa comment section, for the Christian, para sa isang Kristiyano, para po sa isang mananampalataya, while for the Christian, the hunger for anything besides God can be an arch-enemy. Kapag ka meron ka daw gutom, desire, cravings, maliban sa kay Lord at sa mga gawain ni Lord, maniwala ka. Kaawayan. Let me clarify it. Sa mga Christian, dapat ang gutom mo lang ang desire mo si Lord. Hindi ko na nga isasama yung gawain ni Lord eh. Bakit? Kasi yung ministry pwedeng maging kalaban niya ni Lord. Alam nyo ba yun? Kapag ka ginagawa mo na lang yung ministry para sa tao, ginagawa mo na lang yung ministry to please God or to earn money, o ginagawa mo yung ministry para lang ma-please yung pastor mo, walang masamang matuwa yung pastor mo, pero ang ultimate goal, ba't ka nag-ministry, bakit ka nag-church, is to please God. Because you are hungry for the presence of God. You are hungry for the Word of God. You are hungry doon sa mga things of God. While our hunger for God and Him alone is the only thing that will bring victory. You want to become victorious in your Christian life? Be hungry for God. You want to become victorious in your spiritual walk, whether ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, nagnegosyo, be hungry for God. Why? Because our appetite, let me just quote Dr. John Piper's quote, o Dr. John Piper's statement. Our appetite dictate the direction of our lives. Why? Kasi lahat po tayo may gutom. Gutom sa acceptance. Pag ginawa ko to, tatanggapin na ba ako ng boyfriend ko? Pagka naninigarilyo ba ako, tatanggapin na ako ng tropa ko? Kapag nagmura ba ako, pag sinaktan ko ba yung nanay ko, welcome na ako sa tropa na to? Yung iba sa atin, gutom sa acceptance, gutom sa success, gutom sa pag-ibig, gutom sa comfort.
Kapatid, kung hindi ka mag-iingat sa gutom na yan, yan ang magdidikta ng direksyon ng buhay mo. Kapag ka ikaw ay tunay na mananampalataya, ang gutom mo dapat gutom sa Diyos. Let me end with this. How can we experience God's intervention when we feel drowning? Number 1, wait for God. Expectantly and enduringly. Pangalawa, praise God continuously and confidently. Pangatlo, remember God honestly and hungrily. Let me close with Psalm 42 verse 5. Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. Gusto ko pong pansinin niyo to bago po ako matapos. Hindi niyo ba napansin itong psalmist, kinakausap niya yung kanyang sarili? Ano yan, baliw? Hindi po kabaliwan yan. That's wisdom. The psalmist, listen to this, the psalmist is speaking to his emotions. He is not allowing his emotions to dictate his mind and action. Siya yung nagdidikta. Oh, ito gagawin mo, umasa ka sa Diyos, ha? Emosyon yung iba sa atin. Ano sinasabi ng emosyon ko? Sumuko ka na, okay. Ano sinasabi ng emosyon ko? Saktan mo sarili mo, okay. No. Yung psalmist, hindi niya inalaw yung kanyang emotion na mag-dictate ng kanyang action at ng motion niya. Siya mismo ang nagdikta. Oy, sumunod ka sa Diyos, manampalataya ka, umasa ka, huwag kang aalis sa presensya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, siguraduhin ninyo that whenever you talk to your fear, you talk to emotion, and do not allow your emotion or your fear dictate your action. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon for your word. Your word is very powerful. Panginoon, kagaya po ng psalmist, matututunan po namin ngayon na magsalita sa aming emotion. Utusan yung aming emotion na magtiwala, manatili, at umasa po sa inyo. We should not allow our emotions to dictate our mind and motion and action. Kapatid, kung matindi ang pinagdadaanan mo ngayon, wait for God. Waiting is not a passive word. Waiting is an active word na kung saan antayin mo ang Panginoon expectantly, enduringly. Hindi mo man nakikita pa ang sagot ng ating Panginoon, kalooban mo niya to o hindi, ang importante, nasa presensya ka ng ating Panginoon. Praise God continuously and confidently. Hindi mo siya pupurihin kasi sinagot niya na yung panalangin mo. Pupurihin mo siya kahit hindi pa sinasagot. Kasi praising God is a demonstration of trust, not just a declaration of an answered prayer. Kahit hindi pa sinasagot, magpupuri ako sa Panginoon. Remember God honestly, maging honest ka sa Diyos, maging honest ka sa sarili mo, and be hungry for God. Yung appetite mo dapat sa Diyos. Mga kapatid, let me pray for you. Panginoon, pagpalain at ingatan niyo po ang mga kapatid ko na naririto. I pray for restoration, healing, and provision for those who are struggling right now financially, struggling right now emotionally, struggling right now mentally. Lord, depression is not a joke. Depression is real. Pero Lord God, salamat, hope is also real. And God is near to those who are brokenhearted. God is near to those who are drowning spiritually, mentally, financially, spiritually, physically, relationally. Panginoon, pagpalay mo ang taong yan. At kung ikaw naman yung tipo ng tao na wala ka pang personal relationship kay Lord, why don't you consider surrendering your life to Jesus? Sabihin mo lang, Lord, I repent from my sins. I realize that I'm a sinner in need of a Savior. I cannot save myself from depression. I cannot save myself from drowning. I cannot save myself from your impending judgment. Lord, papunta ako ng impyerno, wala akong may pagmamalaki. My good works is not enough. My religion cannot save me. Panginoon, I admit that I'm a sinner. And I admit, Lord, that it is only by your grace, through my faith in you, tinapos mong gawa sa krus ang tanging paraan para ako'y makapasok sa langit. I admit that I'm a sinner, I repent from my sins, and I surrender my life to you. Starting today, Lord, help me to live for you. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. If you are blessed by this message right now, write that in the comment section. I am blessed
Purihin ng Panginoon. Are you blessed? Type nyo sa comment section, I am blessed. Dito po natatapos yung ating pong third installment ng ating brand new series for the month of July entitled Sacred Space. It has been Pastor Paul Balgos. Sabi pong, pagpalain po kayo ng Panginoon, amazing people of God. God bless.